GMRC2 Second Summative Test 2. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang mabuting gawain upang mapanatiling malinis ang katawan? A. Pagligo araw-araw. B. Hindi pagsisipilyo sa ngipin. C. Paglalaro sa maruming lugar. D. Hindi paghuhugas ng kamay. Number 2. Bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin sa pangangalaga sa kalusugan na itinuturo ng pamilya? A. Upang makaiwas sa gawaing bahay. B. Upang magkaroon ng mas maraming laruan. C. Upang mapanatiling malusog ang isip at katawan. D. Upang makapanood ng telebisyon ng mas matagal. Number 3. Nakita ni Daniel na marumi ang kanyang kuko. Ano ang dapat niyang gawin? A. Maglaro sa putikan. B. Itago ang mga kamay sa bulsa. C. Linisin at putulin ang mga kuko. D. Hayaan na lamang ang mga ito. Number 4. Bago tumawid sa kalsada, ano ang dapat gawin ni Chantel? A. Tumakbo agad. B. Pumikit habang tumatawid. C. Makipaglaro sa gitna ng kalsada. D. Tumingin sa kaliwa at kanan at sumunod sa nakatatanda. Number 5. Alin ang pinakamahusay na desisyon kapag may sakit ka? A. Uminom ng soft drinks. B. Maglaro sa ilalim ng araw. C. Pumasok kahit mataas ang lagnat. D. Magpahinga at sundin ang payo ng magulang o doktor. Number 6. Ano ang damdaming nararanasan kapag may natanggap kang regalo? A. Galit. B. Pagod. C. Saya. D. Takot. Number 7. Ano ang damdaming maaring maramdaman kapag nawala ang paboritong laruan? A. Gana. B. Excited. C. Lungkot. D. Saya. Number 8. Nabasag ni Talia ang laruan ng kanyang kapatid at humingi siya ng paumanhin. Aling damdamin ang nagtulak sa kanya upang aminin ang kanyang pagkakamali? A. Inggit. B. Pagmamataas. C. Pagsisisi. D. Saya. Number 9. Masaya si Alina dahil mataas ang kanyang nakuha sa pagsusulit. Ano ang dahilan ng kanyang damdamin? A. Nahuli siya sa klase. B. Napagalitan siya ng guro. C. Nawala ang kanyang lapis. D. Mataas ang kanyang nakuha sa pagsusulit. Number 10. Nalulungkot ang iyong kaklase dahil hindi siya nakasama sa laro. Ano ang pinakamainam mong gawin upang matulungan siya? A. Tawanan siya. B. Iwanan siya mag-isa. C. Sabihan siyang huwag umiyak. D. Anyayahan siyang sumali sa ibang laro at kausapin ng mabuti. Number 11. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng damdaming takot? A. Excited. B. Kalmado. C. Kinakabahan. D. Masaya. Number 12. Kinakabahan si Ryle bago magsalita sa harap ng klase. Ano ang dapat niyang gawin? A. Umuwi agad. B. Umiyak ng malakas.
C. Magtago sa likod ng silid. D. Huminga ng malalim at subukang magsalita ng may tiwala sa sarili. 13. Nalulungkot si Lucas dahil hindi siya nakasama sa laro. Ano ang dapat niyang gawin upang maipahayag ng tama ang kanyang damdamin? A. Umiyak at umalis agad. B. Magtampo buong araw. C. Sigawan ang kanyang mga kaklase. D. Sabihin ng maayos na nalulungkot siya. Number 14. Nakita mong nalulungkot ang iyong kaklase dahil wala siyang kalaro. Ano ang pinakamainam mong gawin? A. Iwasan siya. B. Tawanan siya. C. Pabayaan siya mag-isa. D. Anyayahan siyang makipaglaro at kausapin ng mabuti. Number 15. Paano mo maipakikita ang pagiging totoo sa iyong damdamin kapag may nagawa kang mali? A. Magtago. B. Sisihin ang iba. C. Itanggi ang pagkakamali. D. Aminin ang pagkakamali at humingi ng paumanhin.